So what's up guys, good morning and welcome again to my YouTube channel. For today's video is maulan, but our topic for today is paano magumagana yung PHEV nito. How does the PHEV works compared to an HEV level of car. So pakita ko sa inyo yung engine ng ating sasakyan guys, kasi matagal-tagal ko na itong hindi nabubuksan. So sa BYD kasi meron siyang tinatawag na DMI technology. So we are in 43 state of charge guys. Supposed to be mag-charge ako kagabi, pero hindi na ako nag-charge. And then later on baka may lakad tayo, so gamitin natin yung HEV. So pakita ko sa inyo yung engine guys, kasi marami nagsasabi almost the same lang daw ang PHEV tsaka HEV. For me, nakita na rin ang engine ng HEV, malayo po siya, sobrang layo ng difference niya, especially dito compared kay BYD. Kasi basically ang PHEV po ay may isang malaking high voltage battery, wherein yung nakasaksak dito sa atin is 18.3 kilowatts per hour battery na kaya magbigay ng super lakas na power sa sasakyan without using any gasoline. So yun yung isa sa pinagkaiba nila. So ang nagiging same thing lang nila is ito kasing si BYD, meron siyang intelligent mode wherein yung DMI na nga yung gagana. Wherein kung mababa yung SOC mo, doon siya tatakbo, doon siya papalo yung kanyang gasoline. Just to recharge the battery and to give the more momentum pagdating sa high speed na sasakyan guys. So yung engine natin is bukas na, no? And we are already using our air condition as well. So pagdating kasi dito kay BYD, so pagdating kasi sa engine ng BYD, wala kang maririnig. Even the compressor, very mahina lang, very silent pa rin siya. HEV pinagkaiba, once you open the AC in the beginning, talagang tutunog na yung makina niya, which is I've tested in Atib. Nasubukan natin sa Atib Toyota yun, sa kotse. Nakakala ko kung ano yung tumunog, yung pala nag-engage yung engine, then tsaka gumana yung aircon, and then after a while naman nawala naman yung tunog ng engine. So meron pa rin siyang engage. Not unlike dito, pag sinabi mong EV lang ang patatakbuhin mo, EV lang talaga siya, hindi mag-i-engage si HEV. Yun ang pinagkaiba ng PHEV sa HEV level na tinatawag guys. So itong engine natin ito, lagi nating mini-maintain ito, pinupunasan natin lagi sa umaga. At maaari, hinahanginan ko siya, tinatanggal ko yung mga alikabok. I-maintain ko yung cleanliness talaga ng engine bay natin guys. Hindi natin siya pinababayaan na madumihan. Kasi nga, that is how you gonna take care of your car, especially if it's your personal car. Ito kasi personal car namin, ng family ito eh, kaya talagang iniingatan ko siya. Pero nahanginan ko kasi pag may mga water debris na naiwan dyan, dito, nakalikabok. So ito guys, umaandar na yung makina niyan. Umaandar na yan. Working na yan. Pero miski isang tunog, wala kang maririnig. Sobrang silent yan guys. Ay, tilagay ko yung mic. Yun lang yung maririnig mo, parang bubble tea. Pero wala talaga siya yung sound na sobrang parang kagaya ng sa HEV, wala. Then pag ito, pag binaba mo siya, hindi mo siya pwedeng ibaba ng mild. Kailangan may puwersa, ibabagsak mo talaga. Ganun. Kasi pag hindi mo siya binaba ng ganun, hindi siya magdidikit, magkakaroon ng uwang. So when I was handling this car in the beginning, yun yung mga isa sa mga nakita ko. Na parang hindi ko alam na ganun. Then also, yung gas tank niya, kapag hindi nakapatay ang engine, eh hindi mo siya mapapa-gas. Kailangan patayin mo yung engine, then i-open mo na lang siya ulit. So now, kukunin natin yung ating air pump. Kasi medyo malambot yung gulong ko sa likod sa driver's seat. Hangin lang tayo guys. Ito nabili ko na sa Shopee to. Doon mayroong kasama si BYD din ganito, in plate.
Pero prepare ko itong gamitin kasi mas mahaba yung cord. So ito, very easy to use din. Saksak mo lang dito sa cigarette. Ayan, sakit. Then good to go na yan. Ilalabas lang natin yan dyan. Saksak mo natin. Okay na yan. Kasi ang gulong natin is 33 something eh. So, ay, patok sa inyo. So, inurong natin ng konti. Inayos natin yung sakyan. Ayan, nakita nyo, 33. Then yun siya, 34. Yung 34, magte-35 ba? Maya yan. At least, mini-maintain natin yung lahat sila 35. Kasi para mas maganda yung driving mode, hindi ka makukonsumuhan ng masyadong malaki sa energy mo. Kasi, masusunod mo yung tamang pressure ng mga gulong, guys. So, ang ina natin, guys. Dahil lang yan, tanggalin mo lang to. So, in-set mo lang siya ng 35. 35. Angat na yung pin. Tusok mo siya, then close mo na. So, ngayon, kitang-kita rin niya. Accurate to eh, nasa 33 rin siya. So, paanda rin na natin, guys. Gawin na natin 35. So, 35 na siya, guys. Okay na yan. Hindi, napansin ko lang dito kay BYD, no? Kapag ka nakabukas yung bintana, isinara mo siya, pero pag yung malakas, talagang may kakaiba siyang sound. Ayun, no? Parang nadadagundong. Pero dahil nga sa mayroon ako nito, ito yung nabili na sa Shopee. Ito, yung sa pintuan na to. Hindi na siya ngayon kumakalabag ng ganun. Ayun o. Tama-tama na lang kayo nakabukas. Kasi kapag sa BYD Seal 5 sa mga kotse, may kakaiba siyang impact na talaga nadadagundong tong mga salamin natin. Kaya bumili ako ng ganun. Then wala na rin ako narinig na tunog dito kapag ka na-under siya. So we are currently in 42% and babiyahe tayo later on. Punta tayo ng Cavite. Meron tayong bibilhing new habit natin na ginagawa naman na natin dati, which is ang paggigitara. Titingin tayo ng new guitar wherein sobrang mura natin siya makukuha, guys. Kaya talagang kukunin ko na to dahil dream guitar ko rin naman to kasi. So patay muna natin, guys, and maya-maya pa naman kami alis. So ito na lang yung wala. Ito na lang yung mababa, 34 PSI. So ang biyahe natin later on, papunta tayo ng Bacoor. Ito sa may Arsenia subdivision. Yan natin kukunin yung ating new acquired guitar na second hand din naman. But it is a good quality guitar because it is Taylor guitar. Kaya talagang gusto kong magkaroon din talaga nun ng Taylor. Though meron akong gitara dyan, hindi naman ako lang nakapag-gitara. Kasi nga, iba yung gitara ko dyan. Parang ang hirap niyang itono, so luma na din. So at least dagdag natin sa ating pagbablog. Gigitara din tayo, guys. Pero syempre, more on kay Seal 5 Premium pa rin yung ating priority. So as of this moment, guys, 5,135 na ang tinakbo ng ating sasakyan. And salamat sa Diyos dahil wala pa naman tayo naging any issue dito. Wala talaga, as in very good condition yung sasakyan. Once lang in a flat, pero awa ng Diyos hindi natanggal yung pako, so napagawa natin ng tama. And then yung sealant natin, guys, is okay naman, hindi nangangalawang yung ating mga tire pressure monitor. So goods na goods, guys. But then ang kulang na lang talaga dito is dashcam and yung tint natin. Siguro kung loloobin, tignan natin kung kailan natin siya mapapagawa kasi medyo may magka-pricey din eh. And as of this moment, laging umuulan, hindi naman ako umalis, hindi natin ginagamit. Ngayon lang natin uli siya gagamitin and ilang araw na rin hindi napapaka-wash dahil nga yung sa laging palit ulan, ganyan. Pero ang vlog natin today, kukontinue ko yan later on kung ano yung pinagkaiba ng PHEV sa HEV level, guys. Para mapakita ko sa inyo kasi kailangan to nakadrive kung ano yung mga sequence na pinagkaiba niya. Kasi, pero ang big difference talaga is with the PHEV level, meron ka talagang EV. Talagang may EV ka lang. Pwede yung hindi gumalaw. Depende sa SOC mo. Dito yan, sa energy. Kung ang energy mo is mababa, 25, hindi gagalaw yan. Hanggang mag-25 yan. Kahit mag-high speed takbo ka,
hindi aangat yan, guys. So kasi kapag ka ganyang mga 40% and malapit lang yung biyaheng pupunta ako mamaya, hindi na ako nagcha-charge. As much as possible, iniiwasan natin mag-charge. Kasi nga, yun yung isa rin sa nakita ko na nakakapagpa-degrade ng battery. Pag palagi mo siyang china-charge. At least, ako ang ginagawa ko ngayon, nagno-notes ako kung ilang beses na ako nag-charge. As of this moment, siguro nakaka 10 times pala ako nag-charge. Starting ng PMS ko, after ng PMS, that was July 7. And then now is already almost August. Mag-iisang buwan na. Kasi yung first PMS ko, kaya tingin ko bumaba ng 1% kasi naka 79 times ako nag-charge, guys. 79 ang haba nun for 1.5 months. So, ibig sabihin, chinarge mo siya ng chinarge, kaya siya nagkaroon ng battery, not battery degradation, it is just 1%, pero nabawasan pa rin, which is hindi natin yun talaga nagustuhan. Pero, sabi nga ng BYD, hindi naman daw issue yun dahil minsan naman bumababa ng 1%. Then, after a while, dun na siya kumukunat. Dun na talaga nagkakaroon ng matagal na pagbaba. Pero syempre, iiwasan, yun pa rin yung ayaw natin. Lahat naman ng PHEV owner, ayaw naman natin yun kasi ayaw natin nababawasan basta-basta. Kasi nga, ang battery natin is maliit lang, 18.3. Hindi ito full EV, nakagaya ng sa iba. Kasi yung iba kasi almost, yung kagaya sa Sigal na nabasa ko, ang tagal na nun sa kanya. Pero, hindi pa rin nag-degrade yung battery niya. Ibig sabihin ko, after 3 years na ata, hindi man lang bumaba yung battery niya, guys. Pero yun naman kasi is full EV. Not unlike nito, na maliit lang yung battery, 18.3 lang. And so hindi ko siya pwedeng i-compare eh. Hindi ko siya pwedeng i-compare talaga. So kailangan to talaga as much as possible itama mo yung pagcha-charge, itama mo yung paggamit ng battery, huwag mo siyang abusuhin kasi nga hindi naman to kagaya ng normal na BEV. So for the month of July, share ko na sa inyo guys, 2 beses pa lang pala tayo nakapagpa-gas up and nililista ko rin kasi yun eh. So the last time was July 9, I made a full tank. And then the last time was July 20 naman, 800. Just to refill again to make it a full tank. So now ang gas natin is nasa 665 na. So might be nasa ilang percent na lang siguro yan kay BYD. Check natin. Ayan ang ating BYD up. So kalahati pa, 56% pa siya. Almost wala pa namang isang buwan, pero mahaba na rin ang ating gas. So might be talagang kailangan ko na mag-HEV kasi may mga lumang gas pa dyan eh. Hindi naman yan yung nasasaid ko eh. So nangyayari pagka nagpa 400, 300, pinifill up ko na siya, pinupultang ko na. So might be this time, di ko alam kung magpapagas ako, papapultang ulit tayo or hayaan na lang muna natin. Pero napakatipid talaga guys, sobrang tipid. Ang dami ko nang narating. I think that gas, ang layo na napuntahan yan guys. Nakailang Batangas na ako, then yung regular trip lang. So talagang super tipid siya. Then last time nabanggaan naman ako dun sa motor, pero ito lang yung tumama, itong plaka natin sa bahay ng misis niya. So atras muna tayo guys. So babasa na naman si Seal 5 Premium natin dahil nga sa umuulan. Rainy season. Rainy season. Ayan. So later on pupunasan na lang natin siya. Hindi naman big deal yun na mabasa eh. Punasan na lang natin later on. Punasan na lang natin siya mamaya. Oops, ano yan? So ikot lang tayo kasi kasama natin si Mrs. guys. So kasama natin guys yung tropa ko dati, si Ruel. Ayan o. Ay ka dito Ruel. Tropa dati sa vlog. hindi na. Sama ko yan sa barko dati guys. Ngayon hindi na kasi tayo nagbabarko eh. So binigyan niya tayo ng magandang pasalubong pero hindi ko na ipapakita. So ito yung sinasabi ko sa inyo guys na pinagkaiba ng PHEV tsaka HEV. Sa PHEV,
meron talaga siyang EV mode na kahit naka 60 ka na, hindi gagana yung HEV. While in HEV naman, kapag ka naka 40 ka na, yan 40 na yung tinatakbo na yan, automatic gagana na yan. Or even dito. Dito sa atin, hindi. Sa PHEV, walang ganun. Kapag ka naka-mode ka ng EV talaga, ayan, yung EV mode na yan, EV ka lang. Pero later on, mag-automatic yan guys kapag kailangan niya na. Ayan, diba? Kita mo, umaangat siya. 29, 70, pero walang, ano yan, walang, hindi gagana ang HEV dyan guys. Kahit 80 na ang takbo natin. So, yun yung isa sa pinagkaiba talaga nila. And later on, pakikita ko sa inyo, mag-automatic HEV yan guys. Kung paano gumagana yung front wheel drive na tumutulong dun sa 1.5 engine na mas mapabilis pa while recharging the battery. So dito tayo sa S-Lex. Ang kaganapan dito, wala namang gaanong ulan, hindi naman baha. Kaya okay din. Medyo pa-traffic na nga lang, light traffic, pero okay naman. So gumagana na yung ating HEV guys. Though it is 26%, and ang SOC natin dito sa ating infotainment is 25%. Pero dahil sa inon ko na siya ng mas maaga, gumagana na yan guys. Then later on, makikita nyo kung paano gumana yung front wheel drive. Ayan, tignan natin kung gagana siya dyan. Kasi naka high speed tayo eh. Tutulong ba yung front wheel drive? So ayaw niya tumulong pa kasi nasa 26% pa tayo eh. Kailangan niya bumaba. Then ayun yung regenerative kapag nagbe-brake ka. Even engine brake, yan na yung engine brake. Makikita nyo, engine brake, naka 17 lang siya, steady. Pag brake mo yan, doon pala siya mas mababawasan. So yun yung mga differences na meron si PHEV sa HEV. Pero itong mode naman na to, itong nangyayari na to is parang ganito na rin yung kay HEV. Talagang pinagkaiba lang talaga nila is meron tong dedicated na malaking baterya. At unlike kay HEV kasi wala siyang ganon. So talagang mas matipid to kung sa tipidan. Kasi may dual mode siyang pinipindot ka. So yan ngayon, naka-EV siya dahil naka 27%. Pero tignan natin kung pumalo na siya ng 40, ayaw niya magkarga, ayaw niyang magano. So kanan tayo dito sa Molino guys, dito tayo dadaan. Thank you, bossing ha. Salamat. Pagkano uli ha. Sir, PM ka lang. Thank you, thank you. So pabalik na tayo guys ng Laguna and we are now into 18%. So pag nag-18% na to si ating BYD Seal 5, eh automatic yan, gagana na yan kahit traffic. Kukuha ng energy source sa gasoline natin yan. So ito na tayo sa, di ko lang kung saan to eh, Molino ata to. Pabalik na tayo guys. Then nakuha na rin natin yung ating magandang gitarang Taylor guys na nakuha natin kay Miguel De Leon. Si Miguel De Leon pala eh, isa pala yung artist din na mabagsik. So ang sabi niya, ang previous owner daw nito is yung kumanta ng Tibok. Yan, yung Taylor 214 natin na yan. Nakuha lang natin ng mura yan, sobrang mura guys. And legit seller yung nakuha na natin talaga. So swerte guys. So pauwi na tayo, 19% nag-charge ng konti. So itong si BYD, ano, nakita nyo, 18% guys, kahit naka-stop, gumagana yung HEV niya. Meron na siyang minus 5 na kilowatts sa pumapasok. Kinukuhaan niya na ng kinukuhaan yung gasoline. Kasi mababa na masyado yung ating SOC. Ngayon, once naman na inabot mo yan, diyan ka na siguro magkukonsume ng medyo, hindi naman mataas, pero magkukonsumo ka talaga. Kasi umabot siya ng ganyang kababa eh. Na supposed to be dapat hindi siya mag-charge kasi mabagal yung andar. Pero dahil lang 18% ka, ganyan na mangyayari. Pero hindi ka pa rin mauubusan ng battery kasi nag-charge eh. Yun pa rin yung kagandahan sa PHEV. Wala kang anxiety range na maiisip dahil nga nagre-recharge naman yung sasakyan mo.
Yan, paangatin niya yan pag pag nasa highway na tayo, umabot na uli siya ng 25%, hindi na uli gagana yung ating battery. So, biyahe muna tayo guys. Dito na tayo. Punta na tayo ng pa-MCX. So, napasawak na naman si Seal 5 natin sa ulanan guys. And hopefully, wag naman sanang baha dito sa may parting SLEX. Anyway, dito naman tayo sa MCX na eh. So, dito wala naman dito. So, again, 20% na ang ating battery and we are currently in HEV mode. So, kanina, 18% siya. Pinakita ko sa inyo. Then, umangat na siya. 20% na siya. So, dito na tayo guys. Kakaliwa na tayo ng MCX, ng Aguinaldo. Papuntang MCX. Grabe, lakas ng ulan dito. Solid. Dito tayo sa Molino Road. Kakaliwa na tayo. So, pag nag-20% siya, hindi nagana yung kanyang HEV. So, 18% lang talaga guys. Pag nag-18%, doon papalo yung kanyang HEV. Grabe, lakas ng ulan guys. So, dito papasok tayo ng MCX. And we are in 21%. Umangat na siya ng umangat. Medyo matubig din yung karsada. Pero wala problema yan sa battery natin. Di, ano yan. Ang worry ko lang kasi dito, kapag ka talagang napadaan ka sa mga baha, kailangan talaga naka-EV mode ka, hindi ka naka-HEV mode. Kasi kapag HEV mode, ayun yung ano yung delikado lalo sa baha eh. Ibig sabihin, pwedeng mahigop mo yung baha ng sasakyan mo dahil nga may exhaust eh. May intake siya. Pero kapag ka naka-full EV ka, basically pure battery lang yung gagana, wala kang worries. Hindi mo iintindihin yung kung ano man yung baha. Kahit na tumagal ka dyan, kahit mga 20 minutes, 10 minutes, 10 to 15 minutes na pasadahan mo yung baha, hindi magkaka-apekto yun. Dahil pure EV, wala ka namang intake eh. Sabi yung tubig sa ano, even sa camera, you can see guys, medyo pasang-pasa talaga. Super wet. Rainy days. So ito, kahit na naka 70 na yung tinatakbo natin, hindi pa rin tumutulong yung front wheel drive. Supposed to be, dapat tumutulong na yan. Hindi ko alam bakit, anong minimum ba niya para tulungan niya yung front wheel drive para mas mapabilis pa. Ayan na. So ayan na guys. So pag pumalo na siya ng mga 78 o 80, doon pala siya tutulong. So pag 67, hindi pa siya tutulong dyan. Kailangan talaga high speed na pag 78 siya or 80 para magkaroon siya ng help doon sa ating dalawang front wheel drive. Ayan. Ito ko sa inyo. Tingnan natin dito. Mapapabilis natin dito. This 78, 80. Ayaw pa rin. Ayan na. 80. Ayan na. Bumabas na yung dalawang kulay pula. Sabihin, naka-engage na yung ating front wheel drive na tinutulungan na rin ng ating engine. So, ayan yung purpose niya guys. So, sa PHEV sa PHEV car, mas malakas yung tulong ng battery talaga compared dun sa tulong ng 1.5 engine. So, mas maganda yung tulong ng battery pa rin. Ayan. Dito na tayo. Anong na tayo dahil tayo papuntang Kalamba. So, we are here na sa bahay and kararating lang natin guys. So, time check is almost 5:16 and we reached 24%. 590 na lang ating kilometer range ng gasolina. This was a while ago, around 600 plus pa yan. So, pinakita ko sa inyo guys kung ano yung pinagkaiba ng HEV at PHEV and yun. The big difference between the two of them is basically it has a big capacity battery, itong si plug-in hybrid, wherein
the car that we have is the BYD CL5 Premium. Though it has two variant, yung isang variant nito was mas maliit, it was 9 point something lang. But then, yung bagong labas ngayon ng CL5 Premium, CL5 is only the dynamic and the regular variant. So, sa dynamic, I think it has 7 point something na battery capacity. And it has only, I think, 55 range of kilometers ng pure EV niya. But then, still, it is a PHEV. Hindi pa rin siya level ng HEV. Kasi meron pa rin siyang mas matipid compare sa HEV na ginagamit ng ibang brand, which is Toyota number 1. And then may nakikita rin tayong Ford Territory, gumagamit na rin sila ng mga ganong klase. So, yun lang ang ating vlog for today, guys, na pinakita ko sa inyo yung differences between the two of them. Though, wala ko on hand ng HEV, pero as I've said, nasakyan ko naman ng HEV, though hindi ko siya na test drive, hindi ko siya na fully test drive para ipakita sa inyo kung ano yung differences. But then, sa Active Toyota, once na sumakay ka doon and you start the engine, automatically, the engine will engage para mapaandar yung aircon. While dito sa atin, sa PHEV natin, hindi mo kailangan yun. Pinakita ko kanina sa inyo yung guys. While within the range of EV lang, gagana na lahat. Without any sound, without any noise na maririnig ka. So, kung nagustuhan mo itong vlog na to, guys, please subscribe to my YouTube channel and hit the like button para naman sa ating channel, guys. It is a big help na mag-move yung channel natin para sa ating algorithm. So, guys, again, hanggang dito na lang ang ating vlog. Meron akong hindi na-mention, might be it is not part of the experience na nasubukan natin. Kasi as I've said, guys, itong pagbablog na ginagawa ko dito sa ating BYD is all real world experience ang nangyayari. So, yung pinakita ko sa inyo is yun talagang nangyayari na nararamdaman ko na nagagawa ko sa sakin na to. So, hindi tayo nag-isip lang na pwede yun, na pwede yan, kasi talagang hindi ko pa naman siya nasusubukan. So, kung ano lang yung nagagawa ng sakyan na to, yun lang yung pinapakita ko sa inyo, guys. So again, guys, that's it for our vlog for today. Thanks for watching and peace and subscribe.